Ito yung balita mga kababayan. Si retired Marine Colonel Ariel Kirobin nananawagan na kay anganganga pa naman mga kababayan kasi kapwa niya Marine, tapangan niya. Anganganga si Kirobin, pati si Bato de la Rosa. Sabi nga ni Bato de la Rosa, wow! Pininesent ni Mike Defensor kay Marcoleta sa Senado. Sabi dito sa report ng Billionaire News Channel, retired Marine Colonel Ariel. Ngayon, parang nag-a-align siya, mga kababayan, sa kampo ng mga Duterte para siguro mabos yung kanyang political ambition. Malamang lalong tungkol dito sa sinabi ni retired Colonel Kirobin. Retired Marine Colonel Ariel Kirobin urges Senate witness and former Marine Orly Guteza to come forward. On Lumabas ka na niya. point, Kirobin revealed Senate President nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito yung balita mga kababayan. Si retired Marine Colonel Ariel Kirobin nananawagan na kay Orly Guteza, yung surprise witness ni Marcoleta, na magpakita na. Bigla kasing nag-disappear mga kababayan, naging multo. Anganganga pa naman mga kababayan kasi kapwa niya Marine, tapangan niya. Anganganga si Kirobin, pati si Bato de la Rosa. Sabi nga ni Bato de la Rosa, wow! Ngayon, inamin ni retired Colonel Kirobin na parang nakuryente siya. Na-interview po ng Billionaire News kahapon. Ayan yung pinagmamalaking witness rinesent ni Mike Defensor kay Marcoleta sa Senado. Sabi dito sa report ng Billionaire News Channel, retired Marine Colonel Ariel Kirobin has urged his fellow former Marine Orly Guteza to come out and clarify his situation after going incommunicado following his explosive Senate testimony linking later Representative and former Speaker Martin Romualdez and resigned Ako Bicol Representative Saldico to alleged payoffs from government flood control projects. Sabi po ni Gian Marlo Villota Mapalo, ha ha ha, ganon-ganon lang, nagpasabog tapos nag-ghost, parang nambintang lang tapos tinaguan. Kaya aminado ngayon mga kababayan si retired Colonel Kirobin, para niya napasok ako, nakuryente siya, hanga pa naman siya. Sabi ko sa inyo, pag tao po ng mga Duterte, siguradong makukuryente ka sa mga kwento nila. Colonel Kirobin, kung ako sa'yo, lumistansya ka na sa kampo ng mga Duterte. Kasi habang dikit ka dyan sa kampo ng mga Duterte, masisira yung pangalan po ninyo. At yung ambisyon ninyo na sana maging senador din kayo, malamang hindi mangyari. Magpo kasi ito si Kirobin mga kababayan, independent, talo. Ngayon, parang nag-a-align siya, mga kababayan, sa kampo ng mga Duterte para siguro mabos yung kanyang political ambition. Malamang lalong lumubog. Kasi madali siya madala sa mga kwentong kutsiro, como kapwa niya Marine, mga kababayan itong si Orly Guteza. Ito, pakinggan natin yung report ng Billionaire News, mga kababayan, tungkol dito sa sinabi ni retired Colonel Kirobin. Retired Marine Colonel Ariel Kirobin urges Senate witness and former Marine Orly Guteza to come forward. On Lumabas ka na niya. point, Kirobin revealed Senate President Pro Tempore Ping Lacson has sought his help in locating Guteza. He earlier expressed admiration for Guteza after the witness testified Hanga pa naman daw siya. scandal before the Senate Blue Ribbon Committee. Senator, kanina naman, nag-usap din kami ulit. Sabi niya, patulong na lang, no? Kung paano mo, alam ko malawak yung iyong network. And in fact, sabi ko, I'm working on it. I hope, sa akin lang, to put a closure sa nangyayari na to, it should really surface. Sa akin lang, Kasi I vouch na, sabi ko, bumili nga ako sa'yo, tapos ngayon nawawala ka. Di pati ako para mong, di ba, napaso. Napasok daw siya. At sabi po ni Kirobin, ito niyang si Guteza, malabo na manirahan sa compound ng Philippine Marines kasi retired na siya. Yan Kirobin also asserts a retired Marine cannot live inside the agency's compound.
pwede ka pa rin pumasok. Pwede, sorry, okay. Yeah, pero kung sasabihin na nakatira ka ron o titira ka ron or somebody will take custody of you, then that is not really true kasi you're no longer in the active service. Kaya yung mga sinasabi po ni Mike Defensor, basag na basag, binasag mga kababayan mismo ni retired Colonel Kirubin na under custody. Sa bagay, hindi lang si Kirubin mga kababayan nagsabi. Mismong si Armed Forces Chief of Staff General Browner at yung commandant ng Philippine Marines na kausap po ni Ping Lacson. Palaman na niya sa custody namin ever since. Pati yung Philippine Navy spokesman. Palaman na niya sa amin. So makikita ninyo ang mga tinahi-taing kwento ni Mike Defensor. At si Mike Defensor, lalong nasunog yung script nang sabihin niya, si Martin Romualdez daw nakatira sa Forbes Park at ang pagmamayari niya 3,000 hectares. So, mas malaki pa po sa sa size ng Forbes Park mismo at 250 hectares lang. Ito yung interview ni Pinky Web mga kababayan kay Mike Defensor. Pero ang laki ng lugar eh. Diba? Para siyang, again, 3,000 hectares. 3,000 hectares daw. Alam na lahat ng congressman yon. Alam na lahat ng mga taong napunta na doon sa bahay na yon. So, I want him to defend himself kung ano ba itong Madali pong ma-check mga kababayan kung gaano kalaki ang buong Forbes Park. Ayan 2.5 square kilometers or 0.97 square miles. So kung maniniwala tayo sa kwento ni Mike Defensor, ang pag-aaring property pala ni Martin Romualdez sa Forbes Park, mas malaki pa sa Forbes Park mismo. Malinaw na another falsos in uno, tulad ng affidavit po ni Gutesa, falsos in uno, falsos in omnibus. Falsity in one thing, falsity in one, falsity in everything. Kaya pag maniniwala sa kwento ni Mike Defensor, mga idiot lang po ang maniniwala. Unless proud kang maging tawaging idiot. So makikita ninyo ang kwento, ang DDS script, nakakatawa pero nakakatakot mga kababayan. Kasi ang dami mga eksena na parang horror comedy, tamang-tama sa Todos Los Santos. Todos Los Santos ngayon mga kababayan, yan ang kwentong horror comedy sa DDS Universe. Pero pag tinanong ng ebidensya mga kababayan, biglang nagmumulto, nawawala, umiiba ng topic, at lumalabas na scripted lang ang bangungot. May ganon na niya Mr. Maravillas. Ganon sa DDS Universe po, sa mundo ng mga DDS. So makikita natin, sa loob po ng Blue Ribbon, sa House hearings, sa ICI investigations, iisang pattern lang po ang lumilitaw. Pag kumatok yung katotohanan, takbuhan mga multong DDS. At kapag sila ay sumabit, ipapasok nila si Martin Romualdez sa kanilang script. Kahit malinaw na wala mang kinalaman yung tao. Wala nga pong pirma. Wala yung pangalan niya. Kita ninyo? Basta ang objective nila, isabit si Martin Romualdez. Ngayon, ano ba yung top DDS wow mali moments? Yung sinasabi po mga kababayan na safe na si Jinggoy, hindi man totoo. Nanikomenda mga kababayan na ng ICI, nakasuhan ng ombudsman si Jinggoy. Si Joel Villanueva. At malamang, sa susunod, hindi na rin safe mga kababayan si Cheese na pinakapobring senador. So makikita natin, sa naging hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, before po, yung si Marcoleta pa, ang chairman, kaya po yung mga DDS, ang sabi po ng mga DDS mga kababayan, ang dapat talaga daw na humawak ng Senate Blue Ribbon Committee si Marcoleta. Alam na natin ang rason kung bakit gusto nila na maging chairman si Marcoleta para safe si Jinggoy, si Joel Villanueva at iba pang mga senador na sangkot. Di ba po? Pero nakita ninyo, imbes na naging case closed, naging horror plot twist po yung nangyari. Kasi sabi ni Marcoleta, di ba? Safe ka na niya, referring kay Jinggoy. Hindi pa pala safe. Gusto nang gawing safe. Ganon ang kanilang script. Sabi naman po ni Bongo, huwag pong ilihis yung issue dito. Tumbukin po yung dapat tumbukin. Sagot ni PCO Jose Claire Castro, kaya ka nga tinutumbok. Tama. Walang nililihis po. Dapat talagang tumbukin kung sino yung mga nagkinabang po dito sa flood control scam. Yan ang rason kung bakit tinutumbok po kayo. Kasi malinaw mismo sa testimony ni Diskaya sa pagtatanong mismo ni Bato na tumiba yung kumpanya ni Diskaya 2016.
Kaya tinutumbok talaga kayo. Hindi po linilihis. Talagang tinutumbok po. Malinaw sa pagtatanong mismo ni Bato de la Rosa. Oh. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your Ay, answer. yes po, 2016 onwards po. Tumbok na tumbok. 2016 onwards. May follow-up Yes, sir. ka ba? Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright. Walang paglilihis po. Talagang tinutumbok. Ang nililihis, efforts na talagang ilihis po, itong mga testimony ni Gutesa mismo, na mismo siya sa kanyang affidavit, hindi siya familiar. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Kita ninyo. Recorded po. Kitang-kita na talaga pong ginawa lang yung script. Hindi familiar mismo yung nagbabasa ng script. Kino-coach. At hindi lang si Marcoleta yung nagko-coach mga kababayan. May isa pang abogado, ipakita ko sa inyo. Pagmasdan ninyong mabuti. 42 Forbes na, Your Honor. Kay, sa bahay mo na ni Speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Misan lang? Ilan? Ako, in my, during that time, Tatloan niya. tatlong busy sa akin, pero based doon sa group chat namin is 42 Forbes na, Your Honor. Kay, sa bahay mo na ni Speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Misan lang? Ilan? Ako, in my, during that time, tatlong busy sa akin, pero based doon sa group chat namin is 42 Forbes na, Your Honor. Kay, sa bahay mo na ni Speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Misan lang? Ilan? Ako, in my, during that time, tatlong busy sa akin, pero based doon sa group chat namin is 42 Forbes na, Your Honor. Kay, Kitang-kita po. Kaya maniniwala po sa kwento nila, script ni Gutesa, na napag-alaman na piki po yung notaryo. Mga idiot, mga morons lang po. Ebe po yung mga matatalinong mamamayang Pilipino maniniwala sa kwento ninyo. Makikita po ninyo sa mismong hearing na ginawa po ng Senate Blue Ribbon Committee kung paano tayo pinagluluko. Alam po ninyo kung sino yon na nagsisinyas ng ganon? Nasa likod ni Erwin Tulfo, si Atty. Rodolfo Noel Aquimbo. So yung tanong natin, kung talagang solid ang testigo, bakit kailangan pa unsignal coach? Ginawa nilang sarsuela. deliver doon. Misan lang? Ilan? Ako, in my, during that time, tatlong busy sa akin, pero based doon sa group chat namin is 42 Forbes na, Your Honor. Kay, sa bahay mo na ni Speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Misan lang? Ilan? Ako, in my, during that time, tatlong busy sa akin, pero based doon sa group chat namin is 42 Forbes na, Your Honor. Kay, sa bahay mo na ni Speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Misan lang? Ilan? Ako, in my, during that time, tatlong busy sa akin, pero based doon sa group chat namin is 42 Forbes na, Your Honor. Kay, Sino itong si Atty. Rodolfo Noel Aquimbo? Director General, Blue Ribbon Oversight Office. Malamang mga kababayan, kasapakat ni Marcoleta. Kasi dati siyang chairman ng Blue Ribbon. Baka dati niyang tao yun. Kaya si Gutesa po, hindi familiar ng kanyang affidavit. bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. putol na, Ulitin mo yung paragraph 20. wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Pag naniwala ka sa kwento ni Gutesa, mahina ang ulo mo. Sa mas familiar pa, mas alam pa ni Marcoleta, yung affidavit ni Gutesa. Tapos, na-found out pa na Manila RTC, falsifikado yung notaryo. Tapos, Gutesa po, na sinasabing nasa custody ng Marines, as claimed by Mike Defensor, ayun, pinasinungalingan ng Marines at mismong Armed Forces ni General Browner. Never na ilalim po sa custody na Philippine Marines
itong si Gutesa. At ngayon, yung latest po, si retired Marine Colonel Ariel Quirobin mismo yung nagsabi. Sabi ni Quirobin, haraan niya kung napaso, lumabas ka na niya at never niya na pwede pang tumira. Hindi siya niyang pumasok doon sa Philippine Marine Compound. Pero hindi niya siya pwedeng i-custody kasi retired na siya. Din siya niyang pumasok doon. Kaya lang wala nga. Sabi mismo ng Philippine Marine Commandant, tinanong po ni Ping Lacson, wala niya dyan. Wala dito sa amin. Saan nila tinatago? Bakit itinatago kung totoo yung sinasabi niya? Di ba? Malinaw po na ayaw mabuking. Kasi nga po, falsipikado yung kanyang affidavit. Kaso ang kanyang kakarapin ngayon, perjury. Pati si Mike Defensor, pati si Marcoleta. Kasi gumamit sila ng falsified na affidavit. Pwede nga daw madisbar, sabi ng isang abogado. Madisbar itong si Marcoleta. So ayaw humarap, hindi makita. Si Gutesa hanggang ngayon, parang white lady sa EDSA. Naging multo, bigla, mga kababayan. So nangyari ngayon parang Halloween prank. Pagkatapos na mag-collapse yung ganyang testimony, hulaan po ninyo kung sino yung sinisisi. Tama kayo, si Martin Romualdez. So makikita ninyo, ghost witness, ghost logic, ghost blame. Tapos, sabi ni Mike Defensor, may 3,000 hectares daw na pagmamayari si Martin Romualdez sa Forbes Park. Mas malaki pa sa mismong Forbes Park. Kasi yung Forbes Park pala, 250 hectares lang. 3,000 daw hectares. Sabi ni Mike Defensor yung pag-ari ni Martin Romualdez. Makikita ninyo kung paano gumawa na falsipikadong kwento. Sanay mga kababayan si Mike Defensor. May history na kasi siya. Yung kay Ador Mawanay. Ito na yata yung peak horror comedy ni Mike Defensor. Kasi ginawa niya ang real estate ghost tycoon si Martin Romualdez. Mayari ng 3,000 hectares daw sa Forbes Park. Habang yung mismo Forbes Park, 250 hectares lang po ang laki. So baka ang sunod na kwento mga kababayan ni Mike Defensor, si Martin Romualdez na ang may-ari ng BGC. O baka yung Manila Bay, biglang sabi ni Mike Defensor at tituluhan na ni Martin, pati buwan. Kita ninyo? Huwag na tayong magtaka mga kababayan kung bakit si Mike Defensor hindi nanalo mayor. Kumandidato itong mayor ng Quezon City, talo. Kasi basang-basa na yung papel. Mga kababayan, yung pagkatao niya, after masabit doon sa tanim witness, si Ador Mawanay, hindi makalimutan mga kababayan ng mga mamamayang Pilipino, pati ng mga taga Quezon City. So, yung lahat ng nabanggit natin mga kababayan, ilan lamang ito sa mga DDS horror comedy. Pero yung mas malala, yung mga salarin, madalas sila po yung bida sa sarili nilang mga gawang kwento. Huwag pauuto po mga kababayan. Huwag pauuto sa kwentong ito. Bago yung baba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na, Ulitin mo yung paragraph 20. wala na ako na, hindi ko makita na putol na siya. Kamot ulo po. O ito pa. Deliver doon. Misan lang. Ilan? Ako, in my, during that time, 3 beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is 42 Forbes na, Your Honor. Kaya deliver doon. Misan lang. Ilan? Ako, in my, during that time, 3 beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is 42 Forbes na, Your Honor. Kay sa bahay mo na ni speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Misan lang? Ilan? Ako, in my, during that time, 3 beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is 42 Forbes na, Your Honor. Kay sa bahay mo na ni speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Misan lang? Ilan? Ako, in my, during that time, 3 beses sa akin, pero Firmax Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink.
Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.